nasusunod. Kasi sabi dito sa verse 12, For now we see in mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known. Di ba napag-usapan natin ito, naalala nyo yung sabi ni Lord na lumayo kayo mapaggawa ng masama, hindi ko kayo kilala. Naalala niyo yung sinasabi ko sa inyo? Kagaya din ni Mary na, sabi ni Mary kay, sa angel, paano mangyari itong ako'y manganganak samantalang wala akong kilalang lalaki? Meron siyang kilala, pero ang word ng kilala doon sa original translation is intimate relationship. Pero sabi doon sa ating binasa sa verse 12, I will be known, or I know partly, but I will know just as I am also known. Nasusundan niyo po ba ako? Okay, ganito kasi yan. Our obedience depends on what and how much we know. Tama ba? Paano mo masunod ang isang bagay kung hindi mo alam? Sige nga. Kagaya nung unang punta ko dito sa England, nag-drive ako na may baon akong international passport, may kutsing binigay sa akin, medyo inayos lang ng konti, umabot din ng 700 yung gasto sa paayos. Pumasok ako ng no entry. Hindi ko alam eh. Nalaman ko lang, nag-aral ako ng mga rules and regulations sa traffic, sa driving. Pero napakalaki yung pula, negative na pula, kabilaan. Pinasok ko. Bakit? Hindi ko alam. So maliwanag na your obedience or our obedience depends on how much you know or what you know. Parang si Ella kanina, gusto niyang i-insist. Green means go and red means stop. Yun ang gusto niyang i-insist. Pero sabi ni Darlene, pagdating doon sa traffic light, see, I told you, green means go. Sabi naman ni Ella, yes, I know. So, maliwanag po yun. Our obedience depends on yan, hindi yan on what and how much we know. Isa pa, now we know in part, but then we shall know just as we also are known. Yung alam natin ngayon is part lang yan, pero malaman din natin ang buong katotohanan gaya ng pagkakilala ng Lord sa atin. Okay, isa pa, last. Eksakto lang ang oras ko. Okay, ito yung Romans 13:8 verse 8, 9, and 10. Sabi ng verse 8, owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Napakaliwanag po yun. Bakit? Kasi sabi ng verse 9, for the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandment, are all summed up in the same. Namely, you shall love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Napakaliwanag po niyan. So lahat na ng batas, sinusummarize sa isang batas. Vertical love ang pinag-uusapan dito. Kasi kung mahal mo, hindi mo nakawan. Kung mahal mo, hindi mo siraan. Amen. So kapag marunong tayo nagmahal, na-fulfill natin, nasunod natin ang kautusan. Gets ba? So maliwanag po yun na love is the fulfillment of the law. Last but not the least, love abides forever. Sabi ng verse 13 ay, and now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love. Hindi ako plastic na itinatago ko yung hindi itinatago ko yung mga, lahat naman may mga kanya-kanya tayong downfall, may kanya-kanya tayong kahinaan. Hindi ko mailingid sa inyong kaalaman na kami ni Mrs. may mga times din kami na medyo nasishaken yung aming relationship. Nagpapasalamat naman ako na there was a time na ako yung nagiging concern sa relationship, or ako yung nag-bear ng aming relationship, pero
napakaraming pagkakataon na nung hindi ko na ma-bear, siya naman ang nag-bear. Kaya salamat na lang, masabi kong, we live happily ever after. Amen? Parang fairy tale. Ha? Parang fairy tale. Pero sa totoo lang, may kanya-kanya tayong mga dinaanan. May mga kanya-kanya tayong mga challenges na hinaharap. But the good thing is, ang tunay na love pala abides forever. Amen? It doesn't mean na hindi ka napikon, hindi ka nagalit, hindi kayo nagkaroon ng away, hindi kayo nagkaroon ng challenges, hindi kayo nagsasabunutan o nag-ano pa man, but love abides forever. Amen ba? So, siguro naman mayroon kayo natutunan. Mas importante naman ata yung natutunan natin ngayon kaysa date mo na nabigyan ka lang ng flowers, nabigyan ka ng bulaklak, but after the date, that's it. Finish. Thank you very much. But love abides forever. Hindi ko sinasabing i-cancel. Ako nga, namitas ako sa cemetery. So, iningayahan ko po kayong tayo. At hayaan po ninyo na lalong mangusap ang Lord sa puso natin. Taas po natin nating mga kamay and let us try to put ourselves in the presence of the Lord. And Father God, we thank you for your word that you brought us this day, O Lord God, na kung sabihin man nila this day is a harsh day, we pray, O Lord, na ano man po ang aming mga shortcomings sa mga panahon, Panginoon, na hindi po kami nagmamanifest ng tunay na love na nanggagaling sa iyo. We pray for our forgiveness, O Lord God. Dalangin namin, Lord, sa pag-ibig na tinatamasa ng bawat isa sa amin, we will be able to extend this love, O Lord God, nang sa ganon, sabi mo nga, kapag kami ay nagmamahalan, makikilala ng mundo na kami ay mga disciples mo, Lord. May you continue to speak and minister unto our hearts, O God, as we listen to this worship song, so that our weaknesses